Umaga sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po dahil sa biyaya ng Panginoon, muli akong makakatayo sa inyong harapan ngayon. Mga ilang buwan na ba ang lumipas, mga kapatid? Matagal na rin, December pa yata, no? Salamat sa Panginoon. At kanina, tinanong ko si Pastor Mark kung ano yung naiwanan kong paksa sa ating series about Order of Salvation. Sabi niya, yung huling-huli is adoption. So tama po yung aking pagkakaalam, kaya napag-aralan ko po yung susunod nating paksa is about ano na ba? Sanctification. Pero bagong lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo pong biyaya. Sa iyo kami, Panginoon, tumatayo, nabubuhay at kumikilos. Dahil ito po ang layunin ninyo na sa amin pong pamumuhay, kayo'y hanapin namin. Bagamat hindi kayo malayo sa aming piling sapagkat kayo po'y nasa aming puso. Kayo po ay nasa aming pong buhay at kayo nagbibigay sa amin ng buhay. Salamat po, Ama, sa mga testimony ngayon na may mga dumaan sa matitinding karamdaman. Ngunit kayo po ang patuloy na bibigay ng kagalingan at buhay. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na mga salita niyo ngayon ay makapagbibigay din ng kagalingan ng aming mga kaluluwa para po sa aming kalaguan, sa aming pananampalataya, kalaguan sa aming pong pamumuhay bilang inyong mga anak. Samahan niyo kami, Panginoon, at dalangin namin ang banal na Espiritu na siyang patuloy na magbigay ng unawa at linaw sa paksa na aming pong pag-uusapan. At nawa, huwag niyo kaming iwan sa aming sariling kakayanan, kundi nawa kayo ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po nabubuhay sa mundong ito, hindi aksidente, sapagkat tayo ay nasa redemptive history. Ibig sabihin, buhay natin ay tinakda na ng Diyos bago pa lamang likhain ng mundo upang lahat ng kanyang kalooban ay ating maipamuhay. Alam natin yung doctrine about redemptive history, kumbaga sa English ay the history of redemption. Pero yung pong ginagamit na katawagan ng ating pong pananampalataya, redemptive history. Lahat po na nangyayari sa ating panahon, hindi po yan nagkataon. Tayo po'y nabubuhay lamang ayon sa kalooban ng Panginoon. Wala po tayong whiteboard, so i-demonstrate ko na lang sa inyo sa kamay ko. Diba? Okay. Salamat sa Panginoon. Gusto ko lang i-refresh yung ating napag-aralan. At kung naalala pa ba natin, mga kapatid. Okay. So at this present time, gaya po ng ating pinag-aralan, magguhit lang ako rito ng mahabang guhit. Basta mahaba ito, ha. Kung tawagin yan is redemptive history. Tayo po ay nasa kasaysayan po ng katubusan. Ngayon, ang redemptive history, ito'y napapaloob ng tatlong tipan, tatlong covenant. Unang covenant is the covenant of redemption. Covenant of redemption. So wala pong guhit dyan sapagkat yan ay sa eternity past. Doon pa lamang sa walang simula. Ngayon, noong ang tao ay nagkasala, nagsimula ngayon ang time and space. Nilikha ang mundo. Ito ang mundo. Ito, Covenant of Redemption, yung pa yan. At dahil po nagkasala ang tao, ibig sabihin, may plano ang Diyos before the foundation of the world
upang ma-fulfill ang kanyang plano sa atin, the redemptive history, nilikha niya ang mundo. So nagsimula rito ang tinatawag na ikalawang covenant of works. So maikli lamang ang covenant of works ng panahon dahil hindi naman nagtagal yung pamumuhay ni Adan as a perfect life. Pag sinabing perfect life, complete, no? Dahil si Adan hindi pa naman nagkasala, no? Kaya hindi ito salvation, kundi ito yung kanyang pag-affirm doon sa buhay na binigay ng Diyos. Nung likhain si Adan, binigay ng Diyos ang hininga sa kanyang mga ilong, and the man becomes a living soul. Ngayon, ang utos dito sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, nang sabi ng Diyos kay Adan, obey and you will live forever. Disobey and you will die. Yun ang covenant of works. Pero si Adan, siya ay nagkasala. So, itong covenant of works bumagsak. Kailangan dito ang perfect obedience eh. Dahil sa pagbagsak, pumasok na yon ang covenant of grace. Ito na ngayon. So ang covenant of grace, hindi ito dumating ng bigla at sabay. Ito ay nagsimula sa seed. Genesis chapter 3, verse 15, kung tawagin yan is Adamic covenant. Nagsimula doon. So, lumalago yan, parang progressive yan eh, parang seed na pag itinanim mo, tutubo. At pag tubo niyan, lalaki, magkakasanga, magkakadahon, magkakabunga. Yeah? So, pagdating kay Adam, pagkatapos kay Adam, ay pumasok naman na ang Noahic covenant. Kay Adam, ito yung tinatawag sa Genesis 3:15 na the seed of the woman and the seed of Satan. Okay? Ang seed ng babae ang siyang dudurog sa ulo ni Satan. At si Satan naman, ang binin Satan, ang siya namang kakagat doon sa sakop ni Jesus Christ. So, kung tawagin yan is the proto-evangelium. Okay, the first gospel. Kung tawagin yan, Adamic covenant. Pagkatapos yan, Noahic covenant. So, lahat ng tao, naging makasalanan, hinatulan sila. Pero, ang Diyos, niligtas, hindi na niya muling gugunawin ang mundo dahil sa promise na seed kay Adam na dapat ma-fulfill in time of Christ. So ang Noahic covenant, ito yung preservation, the grace of preservation. Dito kumikilos simula ang common grace, no? Nabubuhay ang tao dahil sa common na biyaya ng Panginoon. Naging entablado ito para sa fulfillment ng covenant of grace in Christ. The new covenant in Christ. So pagkatapos kay Noah ay si Abraham. Abrahamic covenant. Dito ngayon nagsimula, ipinahayag yung election, tinatawag, at pumili siya ng bayan at pangako niya na magkakaroon ng bayan si Kristo. Then after Abraham, sino? Mosaic law, o Mosaic covenant. Na dito may kita natin yung moral law, the Ten Commandments, ibinigay after na masave sila from Egypt. So, yung law ngayon na ating tinatanggap ay hindi po ito law para tayo maligtas, kundi law ito upang tayo po'y mamuhay as a ligtas. Meaning to say, the law itself ay hindi po ito law na para pahirapan tayo para maligtas, kundi bilang ligtas, ipinamumuhay natin ang law. Kaya yan ay under ng grace. Andito yun eh. Nasa grace yan eh. Pagkatapos ka Mosaic, Davidic. Okay? Si Davidic
covenant na pinapangako roon na mayroong isang hari na uupo magpakailanman at siya maghahari. At that is Christ. So, new covenant na, bandang uli, new covenant in Christ. Yun na yung fulfillment. Pero, nandito pa tayo. Now, dito sa covenant of redemption, dito nagplano ang Diyos ng kaligtasan sa kanyang mga pinili. Okay? Mayroon na siyang inibig before the foundation of the world, and ang kanyang promise is to save them. At ang covenant of redemption, ito po'y kasunduan ng Father, Son, and the Holy Spirit. Ang Father ang siyang pumili ng kanyang maliligtas, at si Jesus Christ naman ang nangako na siya'y magkakatawang tao, mamamatay para sa kanilang kaligtasan, sapagkat sila'y unang inibig ng Ama. Naunawaan niya? So yung lahat ng inibig ng Ama, before the foundation of the world, ipinangako naman ng Jesus Christ na kanya itong ililigtas. Kaya kailangan siyang magkatawang tao. Kaya sinilang siya. No? At siya'y naglingkod. Bagamat siya'y Panginoon, naglingkod siya sa mga tao at binigay ang kanyang buhay. At ang pangako naman ng Holy Spirit, okay, na kanyang ilalapat ang pag-ibig ng Diyos, ang katubusan ni Kristo sa lahat ng pinili ng Diyos. Kaya dito po natin naliliwanagan yung history of redemption or the redemptive history. Now dito po sa covenant of redemption, kapilang dyan yung pong plano ng Ama, paano niya ililigtas ang kanyang mga hinirang. At nangako si Kristo na ililigtas niya ang lahat ng hinirang, at nangako ang Banal na Espiritu na lahat ng ginawa ng Ama at ng Father ilalapat sa bawat isa sa atin sa takdang panahon. Kaya nga, from here, sa eternity past, ang Diyos ang siyang pumili. Mayroon siyang pinili. At lahat ng kanyang pinili, pagdating ng panahon sa gawa ng Diyos Espiritu, ay tatawagin. Calling, effectual calling. At lahat ng tinawag, bubuhayin muli ng Banal na Espiritu. Ano kasunod nun? Regeneration. At lahat po ng ipinanak na muli, binigyan ng repentance and faith, and that is conversion. So lahat po ngayon na mga ipinanganak na muli, mayroon na silang kakayanang mag-repent at mayroon silang kakayanang mag-believe. So lahat po na nag-repent at nag-believe, sila ay inaring ganap, justification. Okay? At lahat ng dinustify ng Panginoon, sila ay inaring anak, adoption. Kaya lahat ng inadopt, lahat ng naging anak, ay kanyang binanal. Actually, dito pa lamang sa regeneration, sabay ito conversion, justification, adoption, and sanctification. Kung tawagin yan, positional sanctification or definitive sanctification. So anong sanctification ang kasunod ng adoption? Kung tawagin yan ay progressive sanctification. Banal na, pero kailangang banalin pa. Dito tayo makikita kung lumalago tayo. As a Christian, yung sanctification ang siyang tanda sa atin kung talagang totoo tayong Kristiyano. Kasi sa ginawa ng Diyos from eternity past, pag-choose sa atin, imposibleng hindi ka mabanal. At ang kabanalan natin, nagsimula sa regeneration. Pero yung ating ongoing
progressive sanctification dapat nakikita sa atin ngayon. Hindi rito nasusukat magaling kang mag-preach, magaling kang magturo, mayaman ka, or ikaw ay laging nasa simbahan. Hindi yon ang batayan ng ating kalaguan. Ang batayan, paano nababago ang buhay natin everyday. At yan po ang ating tatalakayin. Kasi dito po ang kasunod niyan is glorification. Perseverance. Ay, perseverance of the saints pala. Okay, perseverance. Okay, then glorification. We will persevere. Magpapatuloy tayo. Sunod nating topic yun. Magpapatuloy tayo, hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Doon pa lamang sa pagkakahilang sa iyo, sa pagkakatawag, pagka-regenerate mo, conversion mo, justification mo, adoption mo, sanctification mo, ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Kaya tayo makapag-persevere unto the end. Ano mang problema sa atin, minsan nababagsak tayo sa kasalanan. Pero ang bumabagsak sa kasalanan, hindi tuluyang napapahamak. Bakit? Makapag-persevere tayo until the end because God preserved us from the beginning unto the end. So ngayon po, ang ating pong pag-aralan is progressive sanctification. Yan po ang ating pong tatalakayin ngayon. Pero mayroon ba kayong question dyan? Mayroon bang hindi malinaw? So tayo ay nasa redemptive history. Walang aksidente sa buhay natin. Pag ikay kumaliwa, may nakatakda ng parusa or consequence, but God remains faithful to us. At sabi nga 2 Timothy, God is faithful even though we are unfaithful to Him. Dahil hindi niya maring tanggihan ang kanyang sarili sa iyo. Nasa iyo eh. Tirahan tayo ng Espiritu ni Kristo. Kaya nga, kahit ano pang mangyari sa atin as a Christian, secured tayo. As a Christian totoong Kristiyano, na dito po ang proseso. Hindi yung basta umangkin lang Kristiyano. Dahil pinipreserve ka ng Panginoon. Dahil tayo, mayroon pa tayong remaining sin. Maaari pa tayong bumagsak sa kasalanan, gaya ng kasalanan, ng matinding kasalanan, like Solomon. Naniniwala ba kayo ligtas si Solomon? Ang Ecclesiastes nagpapatunay ng kanyang repentance. Dinescribe niya lahat ng kabiguan niya in order for us to learn. Matutunan natin na bumalik sa Diyos whenever nag-fall tayo. Si Solomon na yata ang pinakamatindi. 1,000 asawa. Lahat ng kayamanan, lahat ng ambisyon, ginawa niya. Pero still, ang conclusion niya, meaningless. All things are meaningless. Kapag buhay mo is under the sun. Solomon is faithful at the beginning. Pero dahil tumanyag siya, yumaman siya, nagkapangyarihan siya, nagagawa niya ng gusto niya, ginagamit pa niya ang wisdom sa kalokohan niya. Pero in his conclusion, meaningless. There is nothing you under the sun. Kaya nga, nakaganda noong malaman natin ang ating kasaysayan sa katubusan. Ang buhay natin ngayon, mga kapatid, ay tulad ng isang tao na nagdala sa pandayan ng isang balubaluktot kalawangin na kutsilyo. At ang sabi ng tao sa isang panday, magagawa mo po itong pagandahin, patalasin itong kutsilyong ito. Napangiti lamang yung panday. Napangiti siya. At kinuha niya ang kutsilyo at sinimulan niya yung apoy. Pinaliyab niya ng 7 beses yung apoy at inilagay ang kutsilyo. At noong kutsilyo ay talaga nagbabaga na siya, pulang-pula, saka namang hinango ng panday. At sabi siguro ng kutsilyo, ay, salamat.
at sinimula itong pukpukin. Ang sabi ng kutsilyo, ano ba yan? Nasa apoy, ngayon pinupukpuk ako. Pinukpok ng pinukpok, tinuwid ng tinuwid, natanggal lahat ng kawalang, nilagay muli sa apoy. Pinabagan muli. Nagsisigaw yung kutsilyo, tulong! Ang hirap ng buhay na ito. Kinuha siya uli, ay salamat. Pinukpok siya uli. Hanggang sa ito maporma. At pagkatapos inilagay muli sa apoy. At kinuha uli at hinasa, nang hinasa, nang hinasa, hanggang sa ito'y pumuti at tumalas ng gusto. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin pagdating po sa sanctification. Progressive sanctification. Ito po yung buhay natin ngayon. Kaya huwag kayong magtaka. Kung kayo ay nag-fail at may dumating na problema sa buhay natin, alam natin mayroon tayong pagkakamali. Pero hindi tapos ang Diyos. Tayo ay kanyang hinuhubog, pinapanday. Ganyan ang Kristiyano. Isang banal, pero patuloy na ginagawang banal for His glory. Kaya basahin natin ang ating teksto ngayong umaga, 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 4. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 4. Ito'y tumutukoy sa progressive sanctification. Buhay na patuloy sa pagpapakabanal. Ang sabi po, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Remember that. Kalooban ng Diyos. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. Na kayo'y umiwas sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpigil. Mayroong pag-iwas, mayroong pagpipigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Ito po yung ating talata. Dito, sa konteksto po ng Thessalonians, pinalakas ni Pablo ang mga loob ng mga bagong Kristiyano sapagkat matindi ang persecutions dito, mga kapatid. Ilang linggo pa lang silang Kristiyano, talagang sinalubong sila ng iba't ibang pag-uusig at mga pagsubok. Itong sinabi ni Pablo, huwag kayong magpadala. Magpatuloy kayo sa pagpapakabanal sa gitna ng tukso at mga pagsubok. Pinanalanan sila na kalooban ng Diyos ang kanilang pagpapakabanal. Hindi paghihiganti, hindi pagtatanim ng sama ng loob sa mga tao, kundi pagpapakabanal, patuloy na proseso ang pagiging tulad ni Kristo. Kaya tayo dumaranas ng mga testings and trials sa buhay natin para tayo ay maging katulad sa larawan ni Kristo. Now, ayon sa order of salvation, ang sanctification ay kasabayan lamang ng justification, conversion, adoption, kasabayan lamang yan. Ito ang ebidensya ng tunay na kaligtasan. Hindi mo pwede sabing ligtas ako dahil dumadalo ako. Ligtas ako dahil nakikinig ako ng sermon. Ligtas ako kaya hindi ako absent ng anumang gawain. No, ligtas ka, mismong tao ang makapagpapatunay kung gaano ka nagbabago sa iyong buhay Kristiyano. Ikaw ay nagpapakabanal. So, ang layunin natin ngayong umaga sa ating mensahe, alamin ang kahulugan at kahalagahan ng sanctification. Ito'y taglay mo at ito'y hindi maaring maalis sa iyo kung ikaw ay isang Kristiyano, isa kang banal ng Diyos. Pag sinabing banal, pag-aari ka ng Diyos.
at ikaw ay para sa pagluwalhati sa Diyos. Yun ang sinasabing banal. At tayo'y bahagi sa at may bahagi tayo sa prosesong ito ng kabanalan. At utos sa ating teksto na itong kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal. Na pagpapakabanal dito ay salitang pagkilos. Ibig sabihin yan sa Griego is present active indicative, meaning to say continuously, walang tigil na pamumuhay kabanalan. Well, mayroong pagbagsak, pero mas aangat pa kaysa sa dati. Walang tigil, progressively. So, ito po ang dapat nating tignan. Now, bigyan natin ng babala ang mga nagpapanggap na ligtas, ngunit walang kabanalan. Kaya ang tanong natin sa ating sarili, ako ba talaga'y ligtas? Ako ba talaga ay na-regenerate? Dahil kung na-regenerate ako, nakikita sa buhay ko at pagkakaiba at pagbabago. So tignan natin tatlong kahalagahan sa pagpapakabanal. Tatlong kahalagahan sa pagpapakabanal. Una, ayon sa ating teksto, sa verse 3, sa A lang muna, sa itaas, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpakabanal. Anong katotohanan? Kahalagahan dito, ang ating pagpapakabanal ay kalooban ng Diyos. Hindi lang basta natin kalooban natin. Minsan ayaw natin magpakabanal eh. Kaso nga lang, hindi maaring hindi mo gagawin dahil ang Diyos nakatira sa iyo, ang banal na Espiritu. Kaya ang pagpapakabanal, kalooban ng Diyos, hindi mo pwedeng ipagyabang yan. Na ako'y natago na, ako'y banal na, ako'y mabuting tao na, hindi na mainitin ang ulo ko, hindi na ako nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa ko. No, ang credit wala sa iyo. Tungkulin mo yun. Dahil ang Diyos ang may kalooban nito sa iyo. Ang Diyos ang may gusto nito sa iyo. So, ang sanctification, tanda natin, dalawa ang mukha nito. Sa regeneration, kasama ng conversion, justification, adoption, ay ang sanctification, definitive. Andiyan ka na, banal ka na. Pero, ang tinutukoy natin dito, yung ating pagpapatuloy. So, pagdating dito is monergistic, gawa lamang ng Diyos. Pero pagdating sa progressive sanctification is synergistic. Ibig sabihin, ang Diyos gumagawa, tayo ay kumikilos din. Sabay tayo, kung tawagin yan is confluent sa Bible o sa doctrine. Confluent. Isang ilog na dumadaloy sa buhay mo at sarili mo, nagkakatagpo. Kaya ang buhay natin is confluent. Nag-iisa. Diyos. Kaya nakikita sa atin ang buhay ng Diyos. Tayo'y nagiging kamukha ni Kristo. Kung tawagin yan is confluent. No, ikaw ay pinanganak na muli, na alam natin, doon tayo nakakatanggap ng true repentance and true faith. Pero mayroon tayong repentance innate yun. Sa ating sarili talaga yun, sa ating kapanganakan. Pero hindi yun ang makapagliligtas. Ginagamit ng mga religious people yan, kahit wala silang pakikinig ng Word of God, pwede silang mag-repent. Pwede silang mag-believe. Pero hindi sila maliligtas sapagkat ang true repentance and true faith is a gift from God. Romans 10:17, faith cometh by hearing. Hearing. Now, hindi mo maintindihan ang narinig mo kung hindi ka binuhay ng Diyos, kung hindi ka na-regenerate. Kailangan kang tawagin. Diba? Ang pagtawag ay nasa common grace at special grace. Common grace, lahat tayo naimbitahan eh. That is common. Dahil ang gospel para sa lahat. Pero kapag ikaw ay nagbago, special grace yun.
ikaw ay ipinanganak na muli, binuhay ka muli. At kaya pag pinanganak, ito ang magiging bunga na niyan kasunod sa buhay natin. So, ikaw ay binanal ng Diyos once and for all. Basahin natin 1 Corinthians 6:11. Ang sabi po sa 1 Corinthians 6:11, at ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal. See? Nasa posisyon mo na yung kabanalan. Yung definite sanctification, nung ikaw'y pananganak na muli, ay taglay mo na yan. At inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu Santo. Once and for all lang yon, mga kapatid. So, yun po ay taglay na natin. So, progressive sanctification ay gawa ng Diyos at gawa rin ng tao. Kasi yung pong ating sanctification, nandito na, pero yung progressive sanctification, yun yung plano ng Diyos before the foundation of the world. Sa covenant of redemption. Saan natin matagpuan yun? Romans chapter 8, verse 29. Basahin natin ang Romans 8:29. Ganito ang pagkakasabi. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, meaning inibig na ng Diyos before the foundation of the world. Yung nakilala dyan is for knowledge. Genesis chapter 4, ginamit yung for new. Na sinasabi, and Adam knew his wife, and his wife nagbuntis. Kinilala, inibig beforehand. No? Yun po ibig sabihin. Sapagkat ang mga nakilala na, so ikaw na Kristiyano, kilalang kilala ka ng Diyos, no? Nang una pa ay itinalaga daw, nakadikri tayo para saan? Na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang magiging panganay sa maraming magkakapatid. So, yun po ang layunin ng Covenant of Redemption, matupad ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang taong ligtas ay banal na. Positionally, banal na. Ibig sabihin, hindi na tayo makasanlibutan. Hiwalay na tayo. Tulad ng Sunday, ang utos po sa Ten Commandments, make the Sabbath day holy. Tapos diniscuss niya, inelaborate niya, 6 na araw kayo nagtrabaho, pero ihiwalay ninyo ang rest day. Ibanal ninyo. So ang pagkabanalan, tayo po ay kasama sa sanlibutan, hiniwalay tayo, binanal tayo ng Diyos nung tayo po ay na-regenerate. Pero ang ating kabanalan ay dapat magpatuloy, progressively. Magpatuloy tayo sa pagpapakabanal. 2 Corinthians 3:18. Ang sabi sa 2 Corinthians 3:18, at tayong lahat na walang talukbong ng mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng isang salamin, ay nababago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Wala na tayong talukbong. Si Moises kasi noon, nagtatalukbong, tinatago niya yung presensya ng Panginoon. Nasisilaw kasi ang mga tao eh. Pero sa atin, walang tayong pagkukunwari. Lantad tayo, binabago tayo araw-araw. Hayaan nating masilaw ang mga tao sa katitingin sa atin. Okay, sapagkat yun naman tayo sinabi dyan, di ba? Matthew 5:16, let your light shine before men, upang matuto silang sumamba sa Diyos na sinasamba mo. Kaya, yung kabanalan, talagang nilayo ng Diyos yan upang matupad ang kanyang plano na ang kanyang kaharian ay lumaganap sa buong daigdig. Yan po ang dapat nating
gawin. So ito ang tanda ng pagiging tunay na born again. Ang sanctification, hindi sa husay natin, hindi sa galing natin, hindi sa mga nagagawa natin, kundi paano tayo nababago. Paano tayo nagiging banal. Ano ibig sabihin ng banal? Maging hiwalay sa sanlibutan. Ang sabi ng Panginoon, 1 John 2:15, love not the world. For the love of the Father, ang pag-ibig din ng Ama ay wala doon sa mga umiibig sa sanlibutan. Kamukha sila ng sanlibutan. Kahubog sila sa sanlibutan. Kaya nga dapat humiwalay tayo sa sanlibutan. So ito yung tanda kung lumalago tayo na Kristiyano. Yung pamumuhay kabanalan. Tulad ng isang sisidlang malinis. Nalabahan mo na. Sisidlang malinis. Pero araw-araw, pinupunasan mo ba rin ang isang sisidlang? Malinis na, pero pinupunasan mo. Yan yung proseso ng ating kabanalan. So ikalawa, mga kapatid, so yun yung unang kalagahan, kalooban ng Diyos ang ating pagpapakabanal. Hindi natin ito pwedeng ipagyabang. Hindi natin ito pwedeng pagmalaki. Ikaw ha, matigas ang ulo mo, tularan mo ako. Di ba ganyan tayo? Kayo mga anak, hindi ako ganyan nung maliit pa. Tularan niyo ako. Wala tayong may pagmamalaki sa pagbabago na buhay natin. Paano tayo nagiging banal? Gawa ng Diyos ito sa atin. Katungkulan lamang nating gawin din ang ating bahagi. So, ikalawa, ayon sa ating teksto, ang kabanalan natin ay may pinagmulan. Kalooban ng Diyos at mayroon ding pinagmulan. Ang sabi sa ating teksto, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Nagmula ito sa ating Panginoon. May pinagmulan ang ating pagiging banal. At alam natin, wala tayong talagang may pagmamalaki sa ating kaligtasan. At wala rin sino magsasabing, ako'y ligtas na dahil ako'y ganito. No, dahil ang kaligtasan mo, utang natin sa Diyos. Before the foundation, nakaplano ka na. So yung pagdating sa takdang panahon, dumating sa atin yung order of salvation. Hindi dahil marunong tayo, mahusay tayo, kundi tayo'y pinili na niya. Mayroon tayong pinagmulan. Kung ang ating kaligtasan ay hindi gawa ng tao, ni bahagi ng tao, kaya buhok mang bahagi at gawa ng tao para maligtas, wala. Tanging gawa ng Diyos, plano at pag-ibig ng Diyos ito, tinupad ni Kristo at inilapat ng banal na Espiritu sa buhay natin. So makita natin, election, calling, regeneration, conversion, justification at sanctification, lahat yan ay gawa ng Diyos. Kaya pagka mga kapatid natin at sinasabi, paano ka naligtas? Sumampalataya ako. Saan galing pa ng palataya? Nagbago ko. Dapat maawa tayo ron. Tulungan natin silang turuan ng kaligtasan ay gawa lamang ng Diyos. Sapagkat hanggat hindi sila natuturuan mga kapatid ng katotohanan, manatili silang alipin doon. Akala nila may bahagi sila sa kanilang kaligtasan. Akala nila may bahagi sila sa kanila pong pagiging anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, ang kabahagi mo ay ang sanctification. Progressive sanctification. So si Kristo talaga ang pinaka-foundasyong halimbawa when it comes to our sanctification and salvation. Tignan niyo ang sabi po sa John 17:17 to 19. John 17, verse 17 to 19. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang prayer sa Ama,
pabanalin mo sila sa katotohanan. Bakit katotohanan? Dahil ang katotohanan magtuturo sa atin kung ano yung paano natin sa buhay. Salita niya. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya napakalaga po ang laging nasa salita ng Diyos. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili. See? Si Kristo ang number one nating halimbawa upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Ay nga, ang layunin po ng Diyos sa atin before the foundation of the world is to be like Christ sa kanyang kabanalan, sa kanyang buhay. Kaya nga, sa tuwing tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, lahat po ng pagpapakabanal, lahat ng pagbabago sa atin sa new birth, ito'y gawa ng Banal na Espiritu sa atin. Pangako ng Banal na Espiritu ng pag-ibig na Ama, ang redemption ni Christ ay ilalapat niya sa bawat pinili sa takdang panahon. At ang Banal na Espiritu ay nagbigay sa atin ng siyam na mukha ng kabanalan. Galatians chapter 5 verse 16 to 17. Ito yung binibigay sa atin ng Banal na Espiritu kung paano tayo magpapakabanal. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubay ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon, hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkakagalit, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito, binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala nung una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung nandun pa rin tayo sa mga ganong bagay, meaning to say, you are not born again in the first place. Hindi pa. Kaya sa 22, ang sabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Dapat lumalago tayo sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, di ba? Sabi ng Panginoon, ibigin nyo inyong kapwa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sapagkat malalaman nila na kayo'y mga alagad ko. So sa atin, nasa process pa rin tayo kahit gaano tayo katagal na Kristiyano. Ako, mayroon pa rin akong kinamumuy ang tao na kikita ko siya, naiinis ako. Hindi dapat gano'n. Sa kapwa ko pastor, dapat wala akong hinanakit. Sa kapwa ko kapatid sa iglesia, dapat ko siyang mahalin kahit gaano man kahina ang kanyang spiritual. Sabi ni Christ, ibigin niyo yung kapwa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Paano ba niya pinutunayan ang pag-ibig ng Diyos? Romans 5:8. Ang sabi,
pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin habang tayo ay makasalanan pa. So kahit mga kapatid natin makasalanan pa, ipakita pa natin pag-ibig dahil ang pag-ibig natin is agape, hindi emotional. Ang pag-ibig natin is decision, whether he is likable o hindi. Ibigin natin siya, hindi sa ating damdamin. Dahil kung damdamin, makalaman tayo eh. Mapupuno tayo, magagalit tayo. Kaya nga, yun ang itinuturo sa atin na dapat lumago tayo sa pag-ibig, sa kagalakan, sa kapayapaan, sa pagtsatsaga, sa kagandahang loob, sa kabutihan, katapatan, kaamuan, lalo na pagdating sa pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So lahat po ng ating pamumuhay bilang Kristiyano sa buhay na ito, hindi po nagkulang banal na Espiritu sa atin. Kaya nga, tuwing tayo po ay nagkakasala o mayroon tayong iniisip kasalanan, alam natin malakas ang sinasabi ng Espiritu siya, huwag mong gawin na. Huwag mong gawin na. Pag nahulog ko na, humingi ka ng forgiveness. Anong sabi ng laban? Napapaya ka. Maging ututo ka pagka humingi ka ng forgiveness. See? The Spirit against the flesh and the flesh against the Spirit. Pero hindi tayo papabayaan sapagkat sa ating progressive sanctification, ang Diyos ang gumagawa sa atin. Ang Diyos ang dapat alert tayo dyan sa bagay niyan na ang Diyos ang siyang gumagawa sa atin. Alam niyo siguro ang text yun, yung confluence. Philippians chapter 2 verse 13. Diba? Pakibasa nga rin. Philippians chapter 2. Wala sa ating pakibasa po. Sino makabasa? Verse 12 muna hanggang 13. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Bakit? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos ang gumagawa sa atin, maging sa pagnanais, maging sa kakayanan natin. It was God. Kaya wala tayong mapagmamalaki talaga na tayo mismong gumagawa, kakayanan natin, no? Lahat ay sa Diyos. Ang kailangan lang natin is obedience. Ang flow ng God sa buhay natin at flow ng ating sariling works, nagkakaisa, confluent, kaya godly ang buhay na iyon, mga kapatid. So, ikatlo, na katotohanan, kahalagahan, ano yung una? Unang kahalagahan ay kalooban ng Diyos ang ating pagpapakabanal. Ikalawa ay ang pinagmulan ng ating pagiging banal ay sa Diyos. Pangatlo ay ang katunayan ng pagiging banal. Ang katunayan, verse 3 and 4, basahin natin ang ating teksto. Sapagkat itong kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal na kayo'y umiwas sa pakikapit. Andun yung ating tungkulin, pag-iwas. Sapagkat pagdating sa pagnanais at kakayanan, ang Diyos ang gumagawa sa atin para magawa natin ang kanyang kalooban. Pero ang ating kalooban ay pag-iwas. Pag-iwas sa anumang hindi nararapat. Umiwas sa pakikiapit na ang bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpipigil. Self-control. Matuto. Ibig sabihin, hindi pa tayo kumpleto dyan. No matter gaano na kayo katagal bilang Kristiyano o even pastors. Alam natin, marami tayong nababalitaan, walang kontrol ng pastor. Nasisilo sa kayamanan, nasisilo sa babae, nasisilo sa iba't ibang kasalanan. Pagkat hindi nababantayan ang kanyang pagpapakabanal. Kaya na ang bawat sa inyo matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. So, yung conviction sa atin ng Diyos, Espiritu Santo, mayroon tayong nanais
At magagawa natin kung gugustuhin natin. Hindi sa atin yan, kundi ang Diyos ang nagko-convict sa iyo. So dapat maging aware tayo sa buhay natin. Maging masunurin tayo. So ang katunayan ng pagiging banal, mga kapatid, ay nasa buhay natin mismo. Nandiyan sa atin. May katunayang nakikita ito sa buhay natin. 3 po. Ayon sa ating teksto. Una, umiiwas tayo, lumalayo sa dati nating mga kasalanan. Hindi natin binabalikan. Ikalawa, umiibig tayo sa salita at sa katuwiran. Ang isang taong matuwid, ang kanyang pag-ibig ay wala sa paglakad sa payo ng mga masama. Wala sa pagtayo sa daan ng mga makasalanan. Ni wala sa pag-upo sa upuan ng mga manunguya, kundi ang kanyang kagalakan ay nasa salita ng Diyos. Binabasa niya ito araw at gabi, binubulay niya. Kaya siya'y matutulad sa isang punong natanim o itinanim sa tabi ng patis ng ilog. Namumunga siya sa kanyang kapanahonan. At laging sariwa ang kanyang patutuo, ang kanyang dahon. Kaya anuman ang kanyang ginagawa, lagi siyang nagtatagumpay. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang katunayan ay nasa atin. Tulad ng isang bagong silang na sanggol. Hindi mo pwedeng asahan ang bagong silang na sanggol after 10 years, sanggol pa rin. They must grow. Ganon din tayo, mga kapatid. Kapag tayo po ay alam nating tayo ay pinanganak na ng muli, we are born again. May hininga na tayo, spiritual na hininga. At kailangan lumalago tayo sa bawat oras ng ating buhay. Mayroon pong pagkakaiba. Natutulad tayo sa larawan ni Kristo. Ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na yung dati. Lahat ay pawang nagbabago. Lahat ay pawang nagbabago. Progressive sanctification. Kaya sa ating paglalapat, tanungin natin ang ating sarili. Lumalago ba ako sa pananampalataya? Meaning to say, pananampalataya, mga kapatid, pag may pananampalataya tayo, ang katwiran ng Diyos ay nakikita sa atin. Pakibasa na, please, ang Romans chapter 1, verse 16. Napakalaga ang salita ng Diyos sapagkat ito ang kapangyarihan para sa kaligtasan at kapag ika'y ligtas na, yung banal na gospel, salita ito, verse 17. Pakibasa na po. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, tunay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Okay, 17. Sapagkat dito ang katwiran Sapagkat dito, the same, ang context diyan ay the gospel. ang katwiran ng Diyos na nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So yun ang pakalaga yung pananampalataya. Dahil mula sa salita ng Diyos, dito nahayag ang pananampalataya tungo sa pananampalataya. So, the righteous shall live by faith. Yun po yung pananampalatayang mula sa ating totoong kaligtasan. Hindi lang basta inangkin na ako'y mayroong pananampalataya. Patuloy tayo nagbabago tulad ng larawan ni Kristo.
Kaya tanungin natin, sarili natin. Then pang-apat, lastly, mga kapatid, may clean na lang ito. So yung una, na kahalagahan, ito ay kalooban ng Diyos. Ang ating pagpapakabanal, ito ay may pinagmulan, walang iba kundi ang Diyos. Ito ay may katunayan, mayroon tayong conviction sa ating mga sarili. Then lastly, ang pakikipagtulungan natin, ang ating pakikipag-isa sa pagiging banal. Gaya ng ating binasa kanina sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanais at kakayanan na gawin ang lahat ng kanyang ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga bilang Christian, mayroon tayong sariling disiplina sa ating sarili. Number one is yung laging nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napakalaga po ang pagdadalo sa pagsamba. Hindi dahil para makita ang presence natin, para check tayo for the whole year walang absent. No, ang totoo po talagang sukatan dyan, ang tatlong layunin dyan. Basahin natin, 1 Corinthians 9:27. Ang sabi po rito ni Pablo, kahit na siya ay isang pastor, ngunit sinusupil ko ang aking katawan. Alam nyo, minsan, palasak tayo pagdating sa labas. Pero napakalagang dumalo tayo. Kasi yung message ni Pastor Mark, Pastor Tony, pinaghandaan yan 1 week before. At habang naghahanda sila, kino-contextualize niya ang listeners. Andun lahat ang mukha ninyo sa kanyang paggawa ng sermon at inilalapat niya anumang dapat i-apply sa bawat isa sa atin doon sa kanyang pinag-aralan sermon. Kaya hindi ito nasasayang. Ngayon, kung wala ka, sayang. Para sa iyo sana yung message. Kaya sabi ni Paul, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi titakwil. See? Ang gandang panuto si Paul. Hindi siya nagpipreach para sa kanyang sarili. Ibig sabihin, tinutuloy niya muna ang kanyang sarili bago niya ipangaral yung salita na hindi pa niya nagagawa. Maraming preacher na gano'n. Ang husay magaling, mahusay talaga magbitiw ng mga salita. Pero tingnan mo sarili niyang buhay, hindi niya nagagawa yung pinangaral niya. Pag-usapan namin kanina ni Pastor Mark at Pastor Tony, na madali na palang gumawa ng sermon ngayon, binibili na pala sa internet eh. Kaya nga yung gumagamit ng mga gawa ng mensahe, kailangan niya lang memoryahin yun, pero hindi niya na kailangan pag-isipan yun. Kailangan, kaya sasabi ko, pag nag-aral ka, nasa konteksto lahat. Itong kapatid nito, 2 linggong hindi umatin. Ito, nakita ko may kasabay na unbeliever. Nalaman ko ito, may utang na napakarami. Paano ko ilalapat itong text na ito? Kaya pag nailapat yun, Pastor, pinatamaan na naman ako. No. Kinausap ka ng Panginoon. Kinausap ka ng Panginoon. Pero maraming mga paratang sa sermon ni Paul, pero ang kanilang pinaratangan mismo ang Diyos. Alam, bilang isang Kristiyano, tulad tayo ng atleta eh. Ang atleta, kahit magaling siya, pero kailangan pa rin yung mag-insertion. Anong layunin? Para tumakbo lang? Magpasikat lang? Ang galing kong tumakbo? Yung mga palamot. No. Ang layunin niya ay makarating ng finish line. Second, first, third, basta makarating ng finish line. So kailangan niya mag-ensayo. So ganoon din tayo mga kapatid, bilang Kristiyano, tayo ay atleta na ng Panginoon. Banal na tayo. Pero kailangan nating tumakbo pa rin upang magpatuloy sa pagiging banal.
Ang Diyos natin ay banal, kaya banalin natin siya. Ang kautusan ay banal, kaya sundin natin ang kabanalan ng kautusan. Hindi para maligtas, kundi dahil tayo'y mga naligtas na. Huwag natin pagyabang ang ating pagiging matagal ng Kristiyano. Kasi maaring 30 years ka ng Christian, pero last week lang nakita ang sinag ng iyong pagiging banal. Matuwa ka, magbunyi ka, may nakapansin sa iyo. Wow, pagklase, kilala ko yan eh. Kilala ko yung tao, pero ngayon iba na. Siyempre, iba na. Kasi naging obedient na siya. So, hindi ko magsabihin na ang ating prosesong pagpapakabanal instant tulad ng definitive sanctification. But we are on the process, progressive sanctification. Dapat bawat buhay natin, bawat bahagi ng buhay natin ay talagang tayo ay natatanggalan ng mga vices. Tulad si Superman, paborito ko pala si Superman. Nung siya po ay naisahan ng kaaway, naggapo siya. Wala siyang lakas. Gapo siya talaga ng bakal na hindi niya maintindihan anong klaseng bakal yun. Pero pinilit pa rin niyang lumipad. Lumipad talaga siya napakataas at lumusong doon sa araw. At alam niyo ba yung araw, yung init ng araw na yon, sa kanyang paglusong, yun ang nagpapatunaw ng bakal na umalipit sa kanya. The same with us. Patuloy tayong dapat sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dapat nandun tayo sa liwanag ng salita ng Panginoon. At unti-unti tayong naalisan ng ating mga vices, ng ating mansa sa buhay. Sanctification po ay hindi po pinagpipilian or optional. Ito'y buhay na natin. Ito ang tanda ng tunay na ating kaligtasan. Hindi ang ating kausayan sa pananalita o anumang mga gawa. Hindi sa kausayan ng theology, sa galing ng pag-aaral, kundi ang kabanalan ng buhay. Ito ay gawain ng Diyos at bahagi din natin. Nawa, madala natin ang katotohanan ito. Progressive sanctification. Let us pray.